Steel. Feeling ko kasi re-retest muna ni Bitcoin itong dahil na resistance natin and bago na tumalbog pataas. Let's see kung gano'ng magiging payout mangyari. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang transaction ni BTC ngayong araw. Bali, nandito tayo ngayon sa chart ni BTC and then still nandun pa rin tayo sa critical area natin. Para ko lang, this is not financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan ng insight about sa crypto market, forex and stock market. Ayun lang, bali based on the chart, while still nandun pa rin tayo sa ating critical area. Nasa ano pa rin tayo sa 250 EMA natin. Bali still based on the chart, rejected pa rin tayo sa 50 EMA, hindi pa rin tayo tumatagos pataas. Ang gusto sana natin mangyari ay umangat tayo dito sana, ay mag-dribble sana dyan, pero nangyayari ay ngayon ay still na-reject tayo kahapon ulit. Then now andun tayo ngayon sa ilalim ng 200 EMA and this is a critical area. Anytime possible, if ever hindi magpakita ang mga bulls, possible expected nyo na makatumulo tayo dito. Then let's see if ever may bounce play mangyari, doon tayo makikita ng bomba, then retest ulit tong area to. If ever mangyari gano'n, maganda yun, pero expected nyo na rin if ever hindi magpakita ang mga bulls, possible tumulo tayo dito, then maging false breakout na talaga. And let's see what will happen in the next coming days. Wala pa rin tayong idea dahil walang masyadong galaw si BTC ngayon. And then possible kung tumagal-tagal tayo, baka i-retest natin to. Sana kung gano'n mangyari, let's see kung may magandang mangyari dito sa 74 and mag-bounce play tayo pataas. Let's see kung malakas ang talbog natin. Kaso ang nakakatakot lang guys, if ever lagi ito binabalikan, yan, kaya nakailang balik tayo, expected nyo na baba. Expected nyo na, possible pwede tayo tumagos pa ilalim dyan. Kasi once lagi binabalikan ng support, lalong humihina. Parang nangyari dito, di ba? Ilang beses tayo bumalik-balik dito sa 90k area natin. Ilang touch point to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagka 8 touch point, dun tayo lumusot na pa ilalim. Same scenario, if ever tumagal tayo at hindi tayo makatagos sa immediate, then sa SR flip natin, expected nyo na may mangyaring pagtulo sa loob nito and then babalik ulit tayo sa diagonal resistance natin, sa falling wedge pattern natin, and lang. Then sa weekly, based on the chart, still yung sinabi ko sa inyo na possible yung pattern na ito ay maging katulad na ito if ever bumomba tayo sa Monday, kasi Monday ang closing. Let's see kung ano magiging pattern or i-touch tong area to. Yan, baka i-touch yan. Then let's see kung tatalbog tayo dito Monday. Possible ba may pag-drop? Yes, possible, baka tumulo tayo then i-touch to or balikan tong 50 MA natin, i-retest yan, expected na yan pero let's see kung itong middle line natin dito sa ating weekly, yung ginawin natin na parallel channel, then nandito ito yung middle line
let's see kung maging malakas na support natin to, kasi lagi tayo doon tumatalbog, every time na bumabagsak nagbabounce tayo doon. And then sana mangyari ay maging ganito, if ever tumulo then magbabounce tayo dyan hanggang i-retest niya yung ating SR flip, then retest, and then sana ganyan mangyari. Let's see. And then still yung ating pattern dito na still expecting na mag-layout to in the future. Then bago bumagsak, let's see kung mag-layout to. Then October, November, let's see kung may nangyari pa ulit, then balikan tong 110, tapos bumutas tayo papunta 120. Let's see in the coming days, coming months, kasi pag weekly na nyo, months yan bago ma-activate. Let's see guys. And then sa news sabi dito, China halts all liquefied natural gas purchase from the US. Yun lang, parang tinigil lang nila yung pagbibili nila sa US ng mga natural gas. And then President Trump say if once Fed schedule power out can be out there real fast. See, possible. Political lang nangyayari ngayon guys. Feeling ko gusto ni Trump i-push si Powell mag rate cuts. Bakit? Kasi once ng rate cuts, ang US maraming uutang sa dollar, and then possible mag-print ng pera. Yun lang yung gusto mangyari ni Trump, kaya gusto niyang policy na siguro si Powell dahil doon. Ilang naman yun, parang ginawa nila before noon, nagprint ng pera si Trump dahil mababa nga ang rate cuts, maraming umuutang. And then President Trump say the US will make a deal with China. Lagi to sinasabi ni Trump na umaasa siya na ay pag-deal ang China sa kanya. Let's see in the coming days. Goods yun para sa US and sa China, kasi both sila powerful na about sa economy. Then Italy Prime Minister Meloni say I'm sure we will make a deal on tariff. Maganda rin to kasi siyempre Italian malaki din yung economy nila. And then President Trump say he's very confident about a new trade deal with European Union. Maganda rin to, malaki bansa rin to. Judge rule Google operates illegally at monopoly. Matagal na to pero still baka possible dahil dito ay magkaroon tayo ng pagbagsak ng stock ni Google nito. Let's see. And then wala naman masyado, ayun lang. And then siyempre mga naghihintay about sa CoinGlass. Tignan natin ang CoinGlass natin. Possible ay anong mga liquidity ang meron sa atin ngayon. Based on the CoinGlass, expected nyo once kumapal itong nasa taas natin at dumami mag-short, possible ililiquidate to, and then let's see kung magkaroon ng pump kay BTC. And then sa 12 hours still the same, parehas lang ang liquidity natin sa taas at sa baba. Marami din ang gusto mag-long, and then paano dumami kumapal ang liquidity sa ilalim, surya mag-short ang market. Let's see, wait natin ng 8:30 if possible may galaw mamaya And then ayun lang, still waiting pa rin tayo sa possible na gameplay sa market, kasi based on the chart still feeling ko kasi re-retest muna ni Bitcoin yung dahil na resistance natin, and then bago tumalbo pataas. Let's see kung ganun magiging payout mangyari. Ayun na, sa daily ganun pa rin naman ang bias ko. Still waiting pa rin ako. If ever maganda, sana i-retest na lang niya. I-retest niya to.
Yan. And then, bago tayo sumabog. Let's see. If ever, so maganda sana kung ganito nangyari, guys. Ito. Yan. Kikita nyo tong pattern na to. Yan, sana. Ganyan sana. Inversely head and shoulder. Sana to. Sana, guys. And then, kung kukunin natin to, and then, possible breakout agad saan. If ever, sana kung nangyari. Ayun, binalikan talaga yung SR area natin. Kung nabuo yung pattern na yan, kasi kulang kapos to eh. Sa neckline, kapos eh. Ito yung neckline eh. Tapos, sana tumagos sana tayo dito. Tapos tayo dito. Wala eh. Kaso kung W pattern to, guys. Kung W pattern naman, pwede rin naman W pattern, kaso nakukulangan ako. Ayan. Kaso hindi tayo tumagos dun eh. Ito yung neckline niyang W eh. Kung susukatin natin, same pa rin naman. Same pa rin, binalikan din talaga yung SR flip area natin. Let's see, matagal pa naman ito. Hindi naman to flag. So, wala nga ako makitang flag eh. Pero still, feeling ko malakas tong yung level natin dito eh. Yung parallel channel natin na middle line, malakas to. Feeling ko malakas to. Baka mag-dribble lang tayo dito. And then, hanggang mabasag tong Let's see. Ayun lang, guys. Yun muna ang ating update. Yung wala pa mga OKX dyan. Nasa link lang yung description below. Then yung Merxy, yung mga naghahanap ng magandang mga pang-scalping na trade. Yan lang din. Sa description natin below. And then, paalala ko lang huwag mag-over leverage. Yung position sizing, laging i-check. Huwag masyadong mataas ang margin para hindi ma-liquidate. Yun lang. And then, always remember, trend is your friend. Bye-bye.